Manugang na umibig sa biyenang lalaki habang nasa ibang bansa ang asawa, buong pamilya, ginulat ng isang nakakakilabot na katotohanan. Isang manugang na umibig sa kanyang biyenang lalaki habang ang asawa ay nagpapakahirap sa ibang bansa. Isang buong pamilya ang yayanigin ng isang katotohanang hindi sukat akalain. Ang kwentong inyong matutunghayan ay isa lamang sa mga kwento ng buhay na aming pinagtakpi-takpi, mga pira-pirasong yukto na bubuo sa isang larawang punong pihati, pag-ibig, at mga lihim na hindi mo aakalaing mangyayari sa totoong buhay. Ito ang kwento ni Elena, isang batang asawa, ni Mang Tomas, isang biyudong biyenan, at ni Miguel, isang asawang OFW. 3 taong pinagbikis sa isang bubong sa isang pamilya, ngunit tinangay ngang tadhana sa isang ipo-ipong hindi inaasahan. Sumikat ang buwan sa kalangitan. Ang malamlam nitong liwanag ay dahan-dahang bumaksak sa luma ng yerongeng isang simpleng bahay na tahimik na nakatayo sa tabing ng ginintuang palayan. Ang huningang gakulilih, ang kahol ngang aso sa dikalayuan, at ang amoy ngang usok mula sa kalan ay nagbibigay sa gabi sa probinsya ngang kakaibang katahimikan. Sa maliit na silid sa kaliwang bahaging bahay, si Elena, ang bagong kasal na 22 taong gulang pa lamang, ay mag-isang nakaupo sa tabing bintana, ang ngamatay nakatingin sa madilim na kawalan. Hawak niya ang sulat na dali-daling isinulat ng kanyang asawa bago sumakay ng eroplano. Amoy tinta pa, ngunit ang nga salita ay matagal nang nanlamig. Halos 4 na buwan nang nakaalis ng Pilipinas si Miguel, ang kanyang asawa. Nagpunta siya sa Japan bilang isang factory worker. Pangarap na makapag-ipon ng sapat na para makapagbukas ng sarili nilang motor shop, tulad ng masaya niyang ibinalita bago ang kanilang kasal. Ngunit mula nang umalis siya, padalang na ng padalang ang kanyang nga tawag, at ang text message ay tipid at walang kabuhay-buhay. Minsan, 1 linggo siyang hindi tumatawag, na parang unti-unting pinipiga ang puso ni Elena. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang kanyang biyenan, si Mang Tomas. Isang taong tahimik, may prinsipyo sa buhay, at naranasan ang sakit ng maagang pagkawala ng asawa. Mula noon, nabuhay siyang kasama ang kaisa-isang anak na si Miguel. Hindi siya sanay magpakitang damdamin, hindi mahilig magsalita ngang malalambing na salita, ngunit bawat maliit niyang kilos mula sa isang basong tubig na iabot sa kanya, hanggang sa pagpapatong ng diaket sa kanyang balikat kapag nagsasampay siya sa gabi ay naglalaman ng isang tahimik ngunit malalim na pag-alala. Si Elena, na dating takot sa kanya, ay nagsimulang makaramdam ng habag, at hindi niya alam kung kailan, ang habag na iyon ay naging ibang uri ngang pakiramdam mas malalim, mas banayad, mas mahirap pangalanan. Hindi niya ito magawang sabihin, ni hindi niya kayang harapin. Dahil ito ay isang bawal na bagay. Isang bagay na kung matutuklasan ay maaring sumira sa buong pamilya, ngunit hindi hinahayaan ng tadhana na sinuman ay makatakas ng matagal. Isang gabing maulan, nang tumawag si Miguel na may kakaibang boses, sinabi niyang hindi siya sigurado kung makakawi agad. Huwag mo na akong hintayin, sabi niya. Iyon din ang gabi kung kailan ang agwat sa pagitan ng 2 malungkot na tao sa bahay na iyon ay nagsimulang lumiit. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang kontrobersyal na pag-ibigan, kundi pati na rin sa isang katotohanang itinago, isang lihim na may kakayahang yumanig sa isang buong pamilya. Handa ka na bang pasukin ang paglalakbay na ito na puno ngang pagsubok at damdamin? Si Elena ay naging manugang sa isang kasalang minadali, simple ngunit punong tawanan. Hindi gaanong marami ang makamag-anak sa makabilang panik, ngunit lahat ay masayang bumati. Ang munting dalaga noon ay asawa na ngayon, pumasok sa bahayng kanyang biyenan na may mga matang namumukto, pinagalong pananabik at pag-ainlangan. Ang simpleng bahay ni Mang Tomas ay nakatago sa ilalim ng mga mayabong na punong kawayan kung saan buong taon ay humuhuni ang hangin. Sa tagulan, ang tunog nga mapata ay parang isang malumanay at malungkot na musika. Ang pagiging manugang sa lugar na ito ay hindi mahirap ngunit hindi rin madali. Dahil si Elena ay hindi kailangang harapin ang isang biyenang babae o mga hipagtulad ng iba, kundi siya ay nag-iisa. Hinaharap niya ang kawalan at isang biyenang lalaki na labis na mahinahon, labis na tahimik,
Mula pa sa unang araw niya sa bahay kanyang biyenan, naintindihan na ni Elena na hindi ito lugar para sa maingay na tawanan, lalo na para sa mga pangarap na marangya. Lahat ng bagay ay mayos, malinis, at nasa tamang lugar. Si Mang Tomas ay gumigising ng alas 4 ng umaga, nagtitimpla ng kape, nag-ehersisyo, at nagwawalis ng bakuran. Sa oras ngang pagkain, tamang-tama ang kanin, walang labis, walang kulang. Madalang siyang magsalita, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi malamig. Nagpapanatili lamang siyang distansya, isang distansyang sapat para maramdaman ni Elena na ligtas siya, ngunit nagdudulot din sa kanyang ang pakiramdam ng kalungkutan. Nang umalis si Miguel, lalong naging tahimik ang bahay. Ang mahapunan na dati para sa tatlo ay 2 pares na lang ang kubyertos ang natira. Ang hapagkainan ay lumiit, at ang mangga pagkain ay naging simple. Tahimik na nagluluto si Elena, tahimik na kumakain si Mang Tomas. Sa mga pagkatataong iyon, hinihiling ni Elena na sanay may ingay ng telebisyon, isang walang kwentang usapan, o kahit man lang ang tawa ni Miguel mula sa screen ng telepono. Ngunit maging ang telepono ay unti-unting tumahimik. Noong una, gabi-gabi, pagkatapos ay dumalang, hanggang sa tuluyang nawala. Hindi sinisisi ni Elena si Miguel. Tahimik niyang tinutupi ang bawat damit na iniwan ng kanyang asawa, inaayos ang maito sa aparador na parabang ang paggawa nito ay mapapanatili ang init ng lalaking inakala niyang sandigan niya habang buhay. Isang umaga, habang nagwawalis ng bakuran, biglang bumagsak ang presyon ng dugo ni Elena. Bumagsak siya sa tabi ng punong saging sa likod bahay. Si Mang Tomas ang nakakita sa kanya. Pinasan niya si Elena at tumakbo papunta sa kalapit na health center. Kahit na bumubuhos ang malakas na ulan, ang lalaking halos 60 taong gulang na, hukot na ang likod, ay matatag pa ring humabang sa maputik na palayan para lang mailigtas siya. Nang magising si Elena, nasa higaan na siya ang klinika. Ang diakit ng kanyang biyenan ay nakatakip sa kanyang dibdib. Ang kamay ni Mang Tomas ay nakapatong pa rin sa gilid ng kama, ang mga mata ay bahagyang nakapikit. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nangini ang kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong tunay na nangangailangan at nag-alala para sa kanya isang bagay na matagal nang hindi ginagawang kanyang asawa. Ang bahay na iyon ay tahimik pa rin, ngunit ang pusong nga tao ay nagsimula ng magbago. At walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang pagkakasakit, napansin ni Elena ang maliliit na pagbabago kay Mang Tomas. Napakaliit, ngunit hindi may kakaila. Kung dati isang tango lang ang bati niya tuwing umaga, ngayon ay kusana siyang nagtatanong, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Hija, kung dati tahimik lang siyang nakwawalis ng bakuran, ngayon ay itinatabi niya ang walis at hinihintay siyang lumabas. At kung dati ang kanyang makamata ay laging nakatuon sa kawalan, ngayon ay paminsan-minsan itong dumadapo sa kanyang mukha sa isang saglit lamang, bago muling lumingon sa iba, nakbago rin si Elena. Hindi na niya itinuturing si Mang Tomas bilang isang nakakatakot na tao tulad nung unang araw niya bilang manugang. Sa halip, nakikita niya ito na parang isang matandang puno na tahimik na nagbibigay ng lilim, isang uri ng pagmamahal na ibang-iba sa masigla, padalos-dalos, at isip-batang pag-ibig na naranasan niya kay Miguel. Nagsimula siyang batiin ito ng may mas malambing na boses, na may kasamang kaunting init. Niluluto niya ang mga paboritong pagkain nito. Nagsasayang ang isda sa palayo na iniwan ng kanyang biyenang babae, at nagbabalat ng prutas sa plato bago pa man ito lumabas sa beranda. Walang nagsabi sa kanya na gawin ang nga bagay na iyon, ngunit iyon ang gustong kanyang puso. Isang hapon, habang sila'y nakakape sa may hagdanan, at malakas ang ihip ngang hangin mula sa palayan, biglang nagsalita si Mang Tomas. Nung kasing edad ko si Miguel, nagtrabaho rin ako sa malayo. Pag-uwi ko, wala na ang asawa ko. Sa mga unang taon, akala ko tapos na ang buhay ko. Hindi sumagot si Elena, ngunit alam niyang nagbubukas itong kanyang puso. May mga bagay na kapag nawala na, hindi na babalik. Ang magagawa na lang natin ay mabuhay ng matino para sa kung anong natitira. Malalim ang boses niya, kasabay ngang usok ngang kape at ng papalubog na araw sa kanyang likuran. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena.
Ang magasalitang mabuhay ng matino para sa kung anong natitira ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tinanong niya ang sarili, ano nga ba ang natitira sa buhay niya? Isang malayong pagsasama, isang asawang unti-unting nanlalamig, o ang kakaibang init na ito na unti-unti niyang nararamdaman mula sa lalaking iyon. Ngunit hindi pinahintulutan ni Elena ang kanyang sarili na mag-isip ng mas malalim. Tahimik niyang ipinatong ang kamay sa kanyang noo, bumuntong hininga at sinubukang matulog habang sa labas, ang huningam gakuliglik ay walang tigil. Kinabukasan, gayang dati, maaga siyang lumabas sa bakuran. Ngunit sa pagkakataong ito, naghihintay na si Mang Tomas. Sa maliit na masang bato, isang tasang mainit na kape ang nakatabi sa isang basong ng soya milk. Akala ko magugustuhan mo ito. Dati, madalas itong lutuin ng asawa ko para sa akin. Parehong-pareho ang amoy. Natigilan si Elena saglit pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti at umupo sa tabi niya. Iyon ang unang pagkakataon na naupo sila ng malapitan ng walang anumang agwat sa pagitan. Walang hiya, walang hadlang ang katayuan, kundi dalawang malungkot na tao lamang na nakataong natakpuan ang isang bagay na hindi pa mapangalanan. Hindi pa sila nakmamahalan, ngunit hindi na sila estranghero, at sa maliit na mundo sa gitna ng tahimik na probinsya, isang bagay ang tahimik na sumisibol sa ilalim ngang lupang ng bagay na tila imposible. Huling bahagi ng tagulan, at ang nga biglaang pagbuhos ng ulan ay hindi nagbababala. Ang langit ay kulay abo, na parang anumang oras ay bibigay. Ang mga kawayan sa dulong baryo ay umuyugyog sa malakas na hangin. Nang araw na iyon, sabay na napunta si Mang Tomas at Elena sa puntot ni Aling Rosa, ang kanyang asawa, ang biyenan ni Elena, para sa anibersaryo ng pagkamatay nito. Hindi niya kailangang paalalahanan. Taon-taon, siya mismo ang naglilinis ngang damo, nag-ayos ngang lalagyan ngang kandila, at nag-aalay ngang prutas at bulaklak. Sumunod si Elena, dala ang isang basket ng prutas at isang bungkos ng puting bulaklak. Hindi niya gaanong kilala ang kanyang biyenang babae. Nakita lamang niya ang ilang lumang litrato sa altar, kung saan ang babae ay may maamong ngiti at buhok na abot baywang. Siguradong mahal kang nanay mo, mahinang sabi ni Mang Tomas matapos ang mahabang katahimikan. Nagulat si Elena at napatingin sa kanya. Bakit naman po, Tay? Wala naman po akong ginawa para mahalin niya. Dahil nakpaiwan ka, tiniis mo ang katahimikan at nagsakripisyo ka para sa bahay na ito. Sa edad mo, bihira ang kayang gawin yan. Ang boses niya ay hindi mabigat, hindi rin papuri, kundi isang simpleng pakilala. Ngunit biglang nanikip ang dibdib ni Elena. Yumuko siya ng husto sa harap ng puntot ng yumao, hindi malaman kung dahil sa awa o sa hiya sa mga damdaming lumalago sa loob niya para sa lalaking katabi niya. Biglang bumuhos ang ulan, at wala silang dalang payong. Nagmadali silang sumilong sa ilalim ng diaket na dala ni Mang Tomas, at naglakad pabalik sa baryo. Madulas ang daan, sa kalagitnaan ng paglalakad. Natapilok si Elena at napayak sa sakit. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi na makalakad. Lumingon si Mang Tomas, tinitigan siya ng matagal, at walang imik na yumuko at marahang ipinasan siya. Huwag kang mahiya. Dati, ganito rin ang nanay mo. Lalong lumakas ang ulan, at ang hangin ay humahampas sa kanilang mamukha. Basang-basa ang diaket, at punong putik ang laylayan ng kanilang mga pantalon. Ngunit sa gitna ng maputing ulan, matatak pa ring humakbang ang lalaking iyon, ang kanyang likod ay malapat at mainit. Ipinatong ni Elena ang kanyang mukha sa balikat nito, ang ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Walang nakakaalam kung iyon ay pasasalamat, pahanga, o kung ano pa mang damdamin na malapit ng sumabo. Pagdating sa bahay, ibinaba siya nito sa may pintuan at agad na kumuhang tuwalya para punasan ang kanyang buhok na parang isang ama. Ngunit nanginginig ang kamay nito at umiwas ang kanyang mata. Si Elena naman ay tahimik lang na hinayaang dumampi ang magaspang na kamay nito sa kanyang basang buhok at sa kanyang puso ay sumibol ang isang pakiramdam na ligtas ngunit mapanganib. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog at ganon din si Mang Tomas. Dalawang tao sa makahiwalay na silid.
na pinahihiwalay nga isang manipis na dingding na kahoy. Parehong gising, parehong nakikinig sa patak ng ulan sa yero na parang kabo ng kanilang naguguluhang nga puso. May mga sandaling hindi kailangan ng salita. Dahil matapos ang pakpasan sa ilalim ng ulan, alam na nilang dalawa na hindi na sila maaring bumalik sa dati. Mula ng araw na umulan, nagsimulang magbago ang simpleng bahay. Walang nagsasalita. Walang nangahas na pangalanan ang nga pagbabago. Ngunit lahat ay naroron tahimik, dahan-dahan at mabigat. Hindi na iniwasan ni Elena ang matingin ng kanyang biyenan. Nananatili pa rin ang pagalang, ang paggamit ng po at opo, ang pagtawag ng tatay sa malumanay na boses, ngunit sa bawat kilos, sa bawat aksidenteng pagdamping ang kanilang mga kamay kapag nag-abutan ng baso, may isang bagay na hindi na simple. At si Mang Tomas, ang lalaking hindi inakalang magugulo pa ang damdamin. Sa edad na malapit ng ma-60, sanay na siya sa kalungkutan, sa katahimikan at higit sa lahat, sanay ng mabuhay para sa iba. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mayabak ni Elena na dumadaan sa tapat ng kanyang silid, sa tuwing nakikita niya ang maliit nitong anyo na abala sa pagluluto sa ilalim ng dilaw na ilaw, nararamdaman niyang naninikip, lumalambot, at umiinit ang kanyang puso. Isang init na hindi mula sa apoyng kalan, kundi mula sa presensya ni Elena. Isang gabi, nawalan ng kuryente at ang buong baryo ay nagdilim. Ang hangin mula sa bukit ay malakas na umihip, tinatangay ang mga dayami sa likod bahay. Si Elena ay abala sa isang maliit na kandila nang lumabas si Mang Tomas, dala ang isang lumang gasera. Inilapak niya ito sa mesa at umupo ng walang imik. Hindi rin po kayo makatulog. Tay, tanong niya, ang boses ay mahina na parang takot basagin ang katahimikan. Oh, bigla akong nakaramdam ng lungkot. Nag-usap sila sa tabingang malamlam na ilaw na iyon. Ang gasera ay lumilikha nga anino sa dingding, nagbibigay sa mukha ni Mang Tomas ngang hindi may paliwanag na kalungkutan. Nakita niyang tumanda ito ng husto, ngunit dahil doon, mas naging malapit ito sa kanya. Ang mahigpit na biyenan noon ay tila isang lalaking unti-anting nagtatanggal ng kanyang baluti, inilalantad ang kahinaan sa loob. Maya-maya, bigla siyang naksalita. Nung bata pa ako, may minahal akong isang babae. Kamukhang kamukha mo. Ang nasalitang iyon ay nakpatigil sa tibok ng puso ni Elena. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit nagtakpo ang kanilang nga mata sa katahimikan at hindi na kailangan ng salita. Alam niyang hindi iyon isang kwento tungkol sa nakaraan. Iyon ay isang pagaminpino, disente, ngunit nakakakilabot sa katotohanan. Nang gabing iyon, nang lahat ay nasa kani-kanilang silid na, muling binalot ng dilim ang bahay. Ngunit sa pagitan ng dalawang silid na pinaghihiwalay ng isang maliit na pasilyo, may dalawang taong hindi makatulog. Hindi nila nilabag ang hangganan, ngunit wala na ang distansya. Hindi dahil gusto nilang maging mas malapit, kundi dahil wala na silang sapat na dahilan para manatiling malayo. At sa malumanay na dilim ngang gabing walang kuryente, dalawang pusong inakalang sarado na sa damdamin ay unti-unting naghahanap ngang liwanag sa isang bawal na bagay. Isang linggo matapos ang gabing walang kuryente, may kasalan sa kabilang baryo. Inimbita si Mang Tomas, ngunit ayaw niyang pumuntang mag-isa, kaya't niyaya niya si Elena para may makausap. Nag-alinlangan siya, ngunit pumayak din dahil ayaw niyang maklakbay ito ng mag-isa. Nakmotor sila, si Mang Tomas ang nakmamaneho. Sa likod niya, ang malamig na hangin ng simula ng taglamig ay tumatagos sa manipis na damit ni Elena. Umupo siya ng may distansya. Ang makamay ay bahagyang nakakapit sa upuan, pilit na pinapanatili ang agwat. Ngunit sa tuwing dumadaan sila sa lubak, dumadampi siya sa likod nito, kung saan ang tibok ng puso ay matatak pa rin, na parang sa loob ngang maraming taon ay tahimik na lumalaban sa kalungkutan. Masaya ang kasalan, maraming tao, at malakas ang tuktok, naupo si Elena sa mesa ng nga babae. Biniro siya ngang ilang ale, ang manugang, kasama ang biyenan, parang mag-ama na pumunta sa kasal ngang isa't isa. Ang pabirong sabi na iyon ay nakpamula sa kanyang mukha, ngunit mabilis siyang lumingon na parang walang narinig. Pawi na sila ng dapit hapon. Malakas ang hangin at makapal ang ulap, habang dumadaan sila sa isang tahimik na pilapil. Biglang bumuhos ang ulan.
Mabilis na ipinarada ni Mang Tomas ang motor sa ilalim ng isang abandonadong silong sa gilid ng daan. Nakpatila silang ngulan sa masikip na espasyo, makatalikod, pilit na nananahimik. Ngunit ang malakas na patak ng ulan sa yero, ang sipol ng hangin sa masiwang ng pinto, ay tila may kung anong ginigising sa loop nila isang bagay na matagal ng pinipigilan. Humarap si Elena, at ang kanyang mata ay nagtakpo sa mata ni Mang Tomas. Sa sandaling iyon, habang sila'y magkatinginan, walang ibang tao sa paligid, walang salita, tanging ang malakas na tibok ng kanilang mapuso, tay, mahina niyang tawag, halos isang bulong. Hindi sumagot si Mang Tomas. Tinitigan niya lang ito ng matagal. At hindi malaman kung bakit, ang kalahating metrong agwat sa pagitan nila ay unti-unting naksara, na parabang may isang hindi nakikitang tali na humihila sa kanila palapit dahan-dahan, disente, ngunit hindi mapigilan. Nang makdampi ang kanilang mga labi, nanginginig, panandalian tulad ng isang ihip ng hangin, lahat ng kahulugan ng katayuan, hangganan, at katwiran ay gumuho. Mabilis silang umatras matapos ang sandaling iyon, naguguluhang tumalikod si Elena. Mahigpit na ikinuyom ni Mang Tomas ang kanyang makamay na parabang pinipigilan ang isang alon sa kanyang dibdib. Patuloy pa rin ang ulan, tahimik pa rin ang maliit na bahay. Ngunit ang nangyari ang halik na iyon ay nagiwan ng isang markang hindi na mabubura sa kanilang relasyon. Isang halik na hindi dapat nangyari, ngunit nang mangyari na, hindi na maaring ituring na parang wala lang. At kapag ang tao ay umabot na sa hangganan, dalawa lang ang pagpipilian, umatras magpakailanman o humakbang pasulong sa bawal na teritoryo. Mula ng araw na iyon sa ilalim ng ulan, hindi na naging tulad ng dati ang maliit na bahay sa gitna ng palayan. Walang nagsasalita, walang nagpapaalala sa nangyari, ngunit bawat tingin, bawat kilos, bawat pagkakataong nakakasalubong sila sa kusina o sa bakuran ay nababalot ng isang nakakasukang tensyon. Nang gabing iyon, umuwi si Elena sa kanyang silid, naupo ng ilang oras sa gilid ng kama, ang kamay ay paulit-ulit na dumadampi sa kanyang ngalabi na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Sinubukan niyang maghanap ng dahilan dahil sa malamig na ulan, dahil sa kalungkutan, dahil sa pasasalamat. Ngunit habang pilit niyang ipinapaliwanag, lalo niyang nakikita ang isang bagay. Nagkamali siya, nagkamali dahil hinayaan niyang lumampas sa hangganan ang kanyang puso, nagkamali dahil hinayaan niyang akayin siyang kalungkutan tungo sa isang damdaming hindi dapat, at ang pinakamasakit, sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi siya nagsisisi, hindi rin nakatulog si Mang Tomas. Lumabas siya sa bakuran, tahimik na naupo sa ilalim ng silong buong gabi. Ang lalaking maraming pinagdaanan, nawalan ng asawa, at nagpaalam sa anak na nag-abroad, ngayon ay natalong sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naging marupok. Isang saglit lang, ngunit sapat na para gawing isang bagay na hindi niya kayang harapin ang lahat. Kinabukasan, naging ilag sila sa isa't isa. Iniwasan ni Elena ang mga tingin niya, mas kaunti na siyang magsalita, mas mabilis kumain, at mas maagang pumapasok sa silid. Si Mang Tomas naman ay pilit na pinapanatili ang mahinahong boses, ngunit halata na nagbago na ang tingin niya. Lumipas ang mga araw. Walang nakbanggit tungkol sa halik sa ulan. Ngunit pareho nilang alam na nabubuhay sila sa isang kasalanang walang salita, walang parusa, ngunit nagbabaga na parang uling sa ilalim ng abo. Isang hapon, huminto si Elena sa pagluluto at mahinang nagtanong, "Galit po ba kayo sa akin, Tay?" Nagulat si Mang Tomas at dahan-dahang umiling, "Hindi. Galit ako sa sarili ko." Hindi na nagsalita pa si Elena. Alam niyang tumatakas ito tulad ng pagtakas niya sa sarili. Ngunit gaano man kalayo ang kanilang takbuhan, ang damdaming iyon ay tahimik na sumusunod na parang aninong hindi may hiwalay. Nang gabing iyon, sumulat siya ng isang liham na hindi ipapadala para lang may labas ang lahat ng nasa kanyang puso. Inakala niyang kaya niyang mabuhay na parang isang anino sa bahay na ito, ngunit ang aninong iyon ay naglakas loob na tuminggala at nakakitang liwanag. Ang mga maling bagay ay hindi laging nagmumula sa pagnanasa.
Minsan, namumula ang maito sa kakulangan ng pagmamahal na pilit itinatago ng tao sa katahimikan. At kapag nagtagpo ang dalawang malungkot na puso, minsan ang pagkakamali ay hindi na isang pagpipilian, kundi isang hindi maiwasang resulta ng sugat na hindi nagilom, mula pahapon ay nagbabadya na ang bayo. Malakas ang hangin na halos tangayin ang trapal na pantakip sa kulungan ng manok. Maitim ang ulap, at ang kidlat ay gumuguhit sa kalangitan na parang nabababala ng masamang pangyayari. Nagmamadaling inayos ni Mang Tomas ang bubong kusina. Pinulot naman ni Elena ang mga damit sa sampayan. Pareho silang nagmamadali, ngunit pasulyap-sulyap sa isa't isa, bago muling umiwas ng tingin. Nang gabi, nawalan ng kuryente. Bumuhos ang ulan na parang talon, malakas ang lagaslas sa lumang yero. Ang sipol nganghin sa bintana ay nagpapayanig sa mga ito. Ang bahay ay tila binalot ng isang kaguluhan, hindi lang mula sa kalikasan, kundi mula rin sa loob. Nakaupo si Elena sa kanyang silid, yakap ang unan, ang mga mata ay nakatingin sa andap-andap na gasera sa labas. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi malaman kung dahil sa ulan o dahil kay Mang Tomas. Nakadarating lang at naglagay ng isang mangkok ng mainit na lugaw sa masang kahoy sa tapat ng kanyang pinto. Walang salita. Ngunit sapat na iyon para manginig ang kanyang puso. Lumabas siya. Ang ambon ay tumatama sa kanyang pisngi at buhok. Nakatayo pa rin doon si Mang Tomas sa tabi ng maliit na apoy sa kalan. Madilim, ngunit nakikita pa rin niya ang tensyonado at pagod na mukha nito. Pumasok ka na, Hija. Malakas ang hangin, sabi nito. Kumain na po ba kayo ng lugaw? Tanong niya pabalik, nanginginig ang boses. Hindi ito sumagot. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ayoko pong maging ganito ang lahat. Pero pagod na po ako. Nanginginig na sabi ni Elena. Tumalikot si Mang Tomas. Pilit na iniwasan ang kanyang tingin. Ako rin. Pero anong magagawa natin? Isang malakas na kulok ang yumanik sa kalangitan. Lumapit si Elena at hinawakan ang kamay nito sa unang pakakataon, kusa. Sinubukang bawiin ni Mang Tomas ang kanyang kamay, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matagal, lalong lumakas ang ulan. Sa labas ay may bagyo, at sa maliit na kusina, 2 taong nanginginig ang nakatayo sa huling hangganan. Humihikbing sabi ni Elena, hindi ko na po kayang mabuhay ng ganito. Kailangan kong pagmamahal, kailangan kong masasandalan, kahit na ito pa ang pinakamaling bagay sa buong mundo. Humarap si Mang Tomas, ang mamata niya ay basa, hindi malaman kung dahil sa ulan o sa isang bagay na nabasak na sa loob niya. Wala nang pagpipigil, wala nang pagtanggi, at pagkatapos, tinawid nila ang huling hangganan. Sa isang gabing maunos, sa labas ay may bagyo, at sa loob ng kanilang mga puso, isang bagyo ang sumiklap matapos ang maraming buwan ng pagpipigil. Ang pag-ibig, kapag nalampasan na ang hadlang ng katwiran at pamantayan ay hindi na kailangan ng dahilan para sumibol, kailangan lang isang sandaling ang kahinaan. At nang gabing iyon, sila ay naging isa, hindi sa pangalan, kundi sa puso, kung saan walang sinuman ang makakapagbawal. 3 araw matapos ang bagyo, naging kakaibang asul at kalmado ang langit. Maagang sumikat ang araw, ipinapakita ang bawat patang hamok sa mga dahon ng kawayan. Ngunit sa loob ng bahay, walang nagsasalita. Maaga pa ring gumising si Elena para magluto. Nagwalis pa rin si Mang Tomas, nagpakulo ng tubig, at inayos ang set ng saa sa mesa na parang walang nangyari. Tila payapa ang lahat, ngunit tanging sila lang ang nakakaalam na ang tunay na bagyo ay nag-alap pa rin sa loob. Lumabas si Elena sa branda. Dahan-dahang inilapag ang isang mangkok ng lugaw sa mesa. Yumuko siya, ang boses ay kasing hina ng isang buntong hininga. Patawad po, hindi tumingin si Mang Tomas sa kanya. Dahan-dahan lang siyang sumagot, huwag ka nang humingi ng tawad. Ang nangyari ay nangyari na, hindi na mabubura. Natigilan siya. Lahat ng damdamin sa kanyang puso ay biglang nabasag sa libu-libong piraso, isang halong ginhawa, hiya at lungkot na hindi niya alam kung paano iyak. Sakto sa sandaling iyon, tumunok ang telepono, matinis at nakakabingi sa katahimikan. Ito ang lumang telepono ni Elena na iniwan niya sa estante malapit sa hapakainan. Lumitaw sa screen ang isang pangalan na hindi na niya inaasahan. Miguel. Nanigas si Elena.
Ang kanyang kamay ay nanigas saglit bago dahan-dahang pinindot ang sagot, nanginginig ang boses. Miguel, ako to, mula sa kabilang linya. Maririnig ang ingay ng isang pabrika kung saan nagtatrabaho si Miguel sa Japan. Kumusta ka na? Si tatay, kumusta? Isang simpleng tanong, ngunit para kay Elena, para itong isang malamig na patalim na tumusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang kumalma. Okay lang kami. Si tatay, okay lang din. Natahimik sandali si Miguel, pagkatapos ay bahagyang tumawa. Malapit na akong umuwi. May kailangan akong sabihin sa iyo at kay tatay. Uwi. Halos ulitin ni Elena na parang isang reflex. Siguro sa susunod na buwan. Huwag mong sasabihin kahit kanino, gusto kong maging sorpresa. Ibinaba ni Elena ang telepono pagkatapos ng tawag. Ang buong katawan ni Yai parang naubusan ng dugo. Ang mga salitang malapit na akong umuwi, kailangan kong sabihin, ay parang mga alarmang umalingaw-naw sa kanyang isipan. Lumingon siya kay Mang Tomas. Nakaupo pa rin ito, hindi gumagalaw. Malinaw na narinig niya ang lahat. Malapit na siyang umuwi, bulong ni Elena, na parabang kinukumpirma ang isang bagay na ayaw marinig ng sinuman. Tumayo si Mang Tomas nang walang imik, pumasok sa loob ng bahay, at isinara ang pinto. Nang hapon, nagpunta si Elena sa sementeryo para magsindi ng kandila para sa kanyang biyenang babae. Naupo siya ng ilang oras sa ilalim ng isang puno ng akasya kung saan sinasabing mas naririnig mo ang iyong puso. Ngunit ang puso niya ngayon ay kasing ingay ng isang palengke. Inisip niya ang araw ng pag-uwi ni Miguel. Anong mga mata ang ititingin nito sa kanila? Ano ang sasabihin ng mga tao kung malalaman nila ang lahat? At ang pinakamasama, paano kung malaman ni Miguel na ang sarili niyang ama ang kasama niyang tumawid sa hangganan? Nang gabing iyon, maagang inihain ang hapunan, ngunit walang makakain. Nakatingin si Mang Tomas sa pagkain, hawak ang kutsara at tinidor ngunit hindi kumukuha ng kanin. Siguro, nagsimula siyang magsalita ng may pag-aalinlangan, dapat na nating itigil ito bago pa mahuli ang lahat. Yumuko si Elena. Naisip na niya iyon, ngunit nang marinig niya itong sabihin, parang piniga ang kanyang puso. Kung titigil po tayo, mabubura po ba ang nangyari? Hindi sumagot si Mang Tomas. Pumikit lang siya ng matagal. Sa labas, muling humangin. Ang natuyong dahon ng kawayan ay nahulo sa branda. Sa puso ni Elena, isang bagong bagyo ang nagsisimula pa lamang. Isang umaga, habang nagwawalis si Elena ng bakuran, patakbong lumapit si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na may 3 bahay ang pagitan, gayang dati. Maliit ang kanyang pangangatawan, nakasuot ng lumang salakot. Humahangos siyang naupo sa sementadong upuan, iwinawasiwas ang kanyang pamaypay. Naku, Diyos ko, itong bagay na to, ilang araw ko nang kinikimkim. Hindi ko na kayang hindi sabihin, nagulat si Elena at binichiwan ang walis. Ano po iyon, Aling Nena? Lumingalinga si Aling Nena na parang takot na may makarinig. Saka kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang papel na nakatupi ng 4 na beses. Ibinigay niya ito kay Elena na may makahulugang tingin. Tingnan mo to. Tingnan mo kung kilala mo. Binuksan ni Elena ang papel at parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Nasa litrato sila ni Mang Tomas, nakatayo sa palengke ng bayan. Hawak ni Mang Tomas ang salakot para sa kanya, habang siya'y bahagyang nakahilig, nakatingin dito na parang nakangiti, isang ordinaryong sandali. Ngunit dahil sa anggulo ng pagkakakuha, mukha silang sobrang lapit sa isa't isa. Hindi ko alam kung sino ang kumuha. Pero pinost yan sa Facebook group ng barangay natin kahapon. Ang daming comment, bulong ni Aling Nena, hindi may tago ang tuwa at pagkausyoso. Sabi nila, yung asawa nasa abroad, yung manugang sa bahay may kalaguyo na matanda. Alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba? Naramdaman ni Elena na umikot ang kanyang paningin at nabingi siya, hindi na niya marinig ang sinasabi ni Aling Nena. Tumayo siya, tiniklop ang litrato, at namutla. May sinasabi pa si Aling Nena, ngunit wala na siyang pakialam. Pumasok siya sa bahay, isinara ang pinto, at sumandal sa dingding. Hawak pa rin niya ang litrato, na ngayon ay parang isang patalim na direktang tumutusok sa kanyang balat. Hindi niya alam kung sino ang kumuha, lalo na kung bakit sa sandaling iyon.
Isang beses lang silang namalengke ng bigas at natakot si Mang Tomas na maarawan siya kaya tinulungan siyang hawakan ang salakot. Isang maliit na sandali, ngunit sapat na para maging paksang sismis. Ipinakita niya ang litrato kay Mang Tomas ng hapong iyon. Inilapag niya ang papel sa mesa ng walang imik. Tiningnan ito ni Mang Tomas at nanahimik. Nagsisimula na po silang maginala. Sabi ni Elena, pilit na pinapakalma ang boses. Itinaas ni Mang Tomas ang tasang kape, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula ng gabing maunos, direkta siyang tumingin sa mga mata ni Elena, mga matang hindi na mahinahon kundi puno ng pag-alala. Sa tingin ko po, kailangan ko munang umalis dito. Ang sinabi ni Elena ay nagpatigil sa kanya. Gusto niya itong pigilan, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para maging makasarili. Patawad, Hija, huwag na po kayong humingi ng tawad. Malungkot siyang ngumiti. Pareho nating alam na hindi ito may tatago magpakailanman. Nang gabing iyon, nagampake siyang gamit ilang damit, isang diary, at ang singsing pangkasal na tinanggal na niya mula nang tumawag si Miguel. Nag-iwan siyang isang sulat sa mesa, aalis po muna ako. Kapag umuwi si Miguel, sabihin ninyo sa kanya na kailangan kong katahimikan para pag-isipan ang aming pagsasama. Kung mayos ang lahat, babalik ako. Kung hindi, mag-ingat po kayo. Tay, Elena, binasa ni Mang Tomas ang sulat. Namumula ang mga mata. Walang nakakita sa unang patak ng luhang lalaking maraming pinagdaanan na tumulo mismo sa huling salita. Kasabay nito, sa isang malayong lugar, nakatayo si Miguel sa harap ng check-in counter sa Narita Airport. Sa loob ang kanyang bag, may isang maliit na kahon na naglalaman ng isang bagong pares ang singsing. Mapait siyang ngumiti. Magugulat ka, Elena. Ang regalong ito, siguradong hindi mo mahuhulaan. Maaga pa lang ay madilim na ang langit, ang ulap ay bumabalot sa abot tanaw, na parang nagbabadya ng isang paparating na sakuna. Isang taksi ang huminto sa bungat ng baryo. Bumukas ang pinto at bumaba si Miguel, may backpack sa balikat, bitbit ang isang malaking bag ng nga regalo at isang pilit na ngiti sa kanyang malabi. Huminga siya ng malalim, ang pamilyar na hangin ng kanyang bayan na minsan niyang kinasabikan. Ngunit hindi niya alam kung bakit ngayon may kakaiba. Masyadong tahimik, masyadong malamig, walang taong dumadaan, walang bumabati. Ang baryo ay tila nagtatago, na parang may itinatagong ayaw ipakita. Pumasok si Miguel sa kanilang bakuran. Ang tarangkahan ay ang pamilyar na kahoy na siya mismo ang nagpinta noong bagong kasal sila. Ngunit ngayon, tuklap na ang pintura at ang mabakas ng panahon ay kitang-kita na, Tay! Malakas niyang tawag, itinutulak ang pinto. Nakauwi na ako. Walang laman ang bahay, walang sumasagot. Pumasok si Miguel sa kusina, walang tao. Sa sala wala pa rin. Sa wakas, lumabas si Mang Tomas mula sa likod bahay. Hawak ang isang basahan na pinupunasan ang isang paso. Nakita niya si Miguel. Natigilan ng ilang segundo bago tumango bilang bati. Hindi gaanong masaya. O, nakauwi ka na pala. Akala ko po mas magugulat kayo. Bahagyang ngumiti si Miguel. Ibinaba ang backpack at lumingalinga. Nasaan po si Elena? Katahimikan. Ibinaba ni Mang Tomas ang basahan at dahan-dahang sumagot. Wala siya rito. Kumunot ang no ni Miguel. Saan nagpunta? Sabi niya, kailangan niyang pag-isipan ang pagsasama ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Natigilan si Miguel. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa pagdududa. Ano pong sinasabi ninyo? Saan nagpunta si Elena? Bigla na lang umalis. Nanahimik si Mang Tomas. Walang karagdagang paliwanag. Ngunit ang katahimikan na iyon ang nagparamdam kay Miguel na may mali. Umakyat siya sa dati nilang silid. Ang silid ay tulad pa rin ng dati, ngunit walang laman. Kalahati na lang ang laman ng aparador at tinanggal na ang kurtina. Nawawala na rin ang maliit na orasan na isinabit ni Elena sa tabing kama. Bumaba si Miguel, kinuha ang isang baso sa mesa at hinigpitan ang hawak. Tay, sabihin niyo po sa akin ang totu. Anong nangyari? Nagaway po ba kayo? Bumuntong hininga si Mang Tomas. Isang napakalalim na buntong hininga
na parang gustong ilabas ang lahat ng bigat na naipon sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ay tumayo siya, pumasok sa kanyang silid at kinuha mula sa isang drawer ang isang papel ang sulat na iniwan ni Elena. Binasa ito ni Miguel. Pagdating sa huling linya, nagdilim ang kanyang mukha. Kung mayos ang lahat, babalik ako. Kung hindi, mag-ingat po kayo. Tay. Inulit niya ito. Naging mabangis ang kanyang mata. Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Mang Tomas. Hindi. Sabi ni Miguel na parang kinukumbinsi ang sarili. Impossible. Huwag mong sabihin, may kinalaman ito sa inyo. Tay. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Mang Tomas ang kanyang ulo at diretsong tumingin sa mga mata ng kanyang anak. Huwag ka nang manghula. Tandaan mo lang, patawarin mo ako. Ang sagot ay hindi kumpirmasyon, hindi rin pagtanggi, ngunit sapat na. Ibinato ni Miguel ang papel sa mesa. Namula ang kanyang mukha. Ang mga kamay ay nakakuyom. Kung ganon, totoo pala ang mga sismis sa internet. Kayo, ni Elena? Hindi nagsalita si Mang Tomas. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa bahay. Pagkatapos, mapaklang tumawa si Miguel. Ang galing, nagpakahirap ako sa ibang bansa para iwanan ang asawa ko sa bahay. Tapos ang agaw sa kanya, sarili ko pang ama, mahigpit na ikinuyom ni Mang Tomas ang kanyang kamay. Naupo at yumuko. Hindi tulad ng iniisip mo ang nangyari. Pero wala akong may dadahilan. Umatras si Miguel. Ang kanyang mukha ay wala ng galit, puro kawalan na lang. Hindi ko akalain. Mula pagkabata, ang tanging bagay na hindi ko inakalang mawawala ay ang tiwala ko sa inyo, Tay. Lumabas siyang bahay, iniwang nakabukas ang pinto, at ang mabibigat niyang yabag ay unti-unting lumayo. Ang langit ay kulayabo pa rin. Hindi umuulan, ngunit ang pusong tao ay durok na. Mabilis na dumilim ang gabi. Ang baryo ay tahimik matapos ang ulan, tanging ang huningang kuliglik ang maririnig. Sa simpleng bahay na dating payapa, ngayon ay isang tahimik na larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang lalaking may isang dugo. Bumalik si Miguel bandang alas 9 gabi, ang mukha'y kasing lamig ng bakal, basang-basang ang pawis ang damit. Hindi siya nagsalita, hindi bumati sa ama, tahimik lang na umupo, uminom ng tubig, ang mga mata'y puno ng pakalkula. Kanina pa naghihintay si Mang Tomas. Mula pa nang mag-usap sila kaninang hapon, hindi na siya kumain, nakaupo lang na parang isang estatwa. Sa loob niya, naglalaban ang pagiging isang ama at ang kasalanan ng isang lalaking umibig sa maling tao. Saan ka galing? Mahinang tanong niya. Sa bahay ni Tio Boy. Sagot ni Miguel, nakatingin sa labas. At marami akong narinig. Tumango si Mang Tomas. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang ang tunay na bagyo ay malapit nang dumating mula mismo sa loob ng bahay na ito. Nakausap ko na rin ang abogado, patuloy ni Miguel. Sabi nila, kung hindi pa legal na hiwalay ang mag-asawa, anumang relasyon ni Elena sa panahong ito ay maring ituring na paglabag sa moralidad ng kasal. Pwede ka pang ngang kasuhan, Tay. Ang sinabi niya ay hindi pananakot, kundi isang patalim na tumusok sa puso ni Mang Tomas. Hindi siya tumingala, ngunit halatang hirap siyang huminga. Kung gagawin mo yan, hindi kita pipigilan, sabi niya, paos ang boses. Pero hindi lang si Elena ang may kasalanan. Hindi lang siya ang may kasalanan, tumayo si Miguel at sumigaw. So, inaamin niyo, ang katahimikan ni Mang Tomas ang naging sagot. Lumapit si Miguel, bawat salita ay mariin. Ilang taon akong nagpakahirap sa ibang bansa. Hindi makakain ng maayos, hindi makatulog. 3 beses sa isang buwan akong nagpapadala ng pera. Samantalang dito, malapit ka sa asawa ko. At natulog ka pa sa kanya, mabilis ang sampal. Hindi galing kay Mang Tomas, kundi kay Miguel. Tumalsik si Mang Tomas, tumama sa gilid ng mesa. Pumutok ang kanyang labi, dumugo, ngunit hindi siya sumigaw o umiwas. Umupo siya ng tuwid, pinunasan ang dugo gamit ang manggas ng kanyang lumang damit, at tahimik na tumayo. Pwede mo akong saktan, hindi kita sisisihin. Pero kung gusto mong magalit ka sa ating dalawa, pati na rin sa sarili mo. Mapa lang tumawa si Miguel. Anong ibig niyong sabihin? Humarap si Mang Tomas,
Tinitigan ang anak na parang huling pagkakataon na. Mula nang pakasalan mo si Elena, pinabayaan mo na siya sa puso't isipan. Natatandaan mo ba kung gaano katagal bago ka umalis papuntang Japan pagkatapos ng kasal? Natatandaan mo ba kung kailan ka huling tumawag sa kanya? Umalis ka para sa kinabukasan, pero kailangan niya ng pagmamahal, hindi lang pera. Tumaas ang boses ni Mang Tomas. Kung sapat ang pagmamahal mo sa kanya, walang sinuman kahit ako ang makakasingit. Napaatras si Miguel, na parang mas masakit pa ang mga salitang iyon kaysa sa isang suntok. Humihingal siya, malakas na hinampas ang mesa. So, anong gusto nyo ngayon? Pakasalan si Elena, mamuhay bilang mag-asawa, ipagmalakisam nga kamag-anak, ito ang dating asawa ng anak ko, asawa ko na ngayon. Hindi, sigaw ni Mang Tomas sa unang pagkakataon. Wala akong gustong kahit ano. Gusto ko lang maintindihan mo na hindi ko sinasadya. Isang pagkakamali lang ang lahat. Isang malaking pagkakamali na dadalhin ko hanggang sa katapusan ng buhay ko. Natahimik ang lahat. Napaupo si Miguel, hawak ang ulo, bumubulong na parang nawawala sa sarili. Anong klaseng pamilya ba tayo? Tumalikot si Mang Tomas, pumasok sa kanyang silid, at isinara ang pinto. Hindi nakalok, ngunit ang pintong iyon, sa pagitan ng ama at anak, sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, ay tuluyan ng naksara. Bumalik si Elena isang tanghaling Oktubre. Walang pasabi, walang tawag, walang bagahe, isang lumang backpack lang. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay, tinatakpan ang kanyang mukhang halatang pumayat. Nakatayo siya sa harap ng tarangkahan ng dati niyang tahanan o marahil dapat tawaging lumang tahanan. Matagal siyang nanahimik na parang nag-alinlangan kung kakatok o tatalikot na lang, ngunit sa huli, itinula niya ang tarangkahan at pumasok. Ang kalawangin nitong bisagra ay lumikhang isang tuyong tunok na parang isang babala sa paparating na bagyo. Ang unang lumabas ay si Mang Tomas. Nakaharap sila ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Walang ngumiti, walang umiyak, ngunit sa mga matang lalaki. Mayroong isang mapait na ginhawa na parang nabuhay siyang muli at kasabay nito. Namatay muli. Kumusta ka na, Hija? Paos niyang tanong. Okay lang po, mahina niyang sagot, nakayuko. Bakit ka bumalik? Dahil hindi po ako pwedeng magtago habang buhay, sagot niya. Alam kong nakawi na si Miguel. Tumango si Mang Tomas. Naging mabigat ang hangin, lumabas si Miguel mula sa loob. Gulo-gulo ang kanyang itsura. May balbas, at ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng kakulangan sa tulog at pinipigil ang galit. Bumalik ka pala, tanong ni Miguel, matalas ang boses. Tumingin si Elena sa kanya at tumango. Alam niyang malapit nang maksimula o magtapos ang lahat. Bakit ka bumalik? Lumapit si Miguel, tumataas ang boses. Para ipagpatuloy ang buhay mo sa bahay na to kasama ang tatay ko? O para tingnan kung gaano ako nagdurusa? Hindi sumagot si Elena. Tumingin siya kay Miguel, ang lalaking dati niyang asawa, kabataan at sandigan na ngayon ay basak na. Sa mga mata nito, wala ng pag-ibig, tanging galit at pagama. Pwede mo akong kamuhian, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero wala kang karapatang insultuhin ako ng ganyan. Wala akong karapatan, tumawa si Miguel. Pinagtaksilan mo ako kasama ang tatay ko. Tapos mag-usap tayo tungkol sa karapatan? Sa pagkakataong ito, si Mang Tomas ang lumapit. Tumayo sa pagitan nilang dalawa. Tama na, Miguel. Pinagtatanggol mo pa rin siya, tay. Sigaw ni Miguel. Pinagtatanggol mo pa rin ang isang babaeng taksil kahit asawa pa siyang anak mo dahil hindi mo na siya asawa. Dahan-dahang sabi ni Mang Tomas. Bawat salita ay parang patalim. Nang sandaling iwanan mo siya, hindi ka na naging tunay na asawa. Natahimik ang lahat. Umatras si Elena. Ayaw na niyang magpatuloy ang away. Humarap siya kay Miguel. Bumalik ako para tapusin ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang nuni Miguel. Pipirmahan ko ang divorce papers. Alis ako sa bahay na to. Wala akong kailangan kahit ano. Pero hindi ko hahayaang maging target akong paninira nga tao. Tapos, maring tanong ni Miguel. Bumalik ka lang para pumirma ng isang papel?
Tumingin siya kay Miguel ng diretso sa unang pagkakataon, bumalik ako para ibigay ang kalayaan nating tatlo, ang mga salitang iyon ay nakpatigil kina Miguel at Mang Tomas. Lumingon si Elena kay Mang Tomas, nangingilid ang luha. Patawad po, tay, dahil hinayaan ko kayong mabuhay sa kasalanan. Mahigpit na ikinuyom ni Mang Tomas ang kanyang nga kamay ngunit walang masabi, tumango lang bilang isang tahimik na paalam. Bukas, aalis na ako, sabi niya, saka tumalikod at pumasok sa dati niyang silid. Isinara ang pinto na parang hindi na bumalik ng gabing iyon. 3 tao sa ilalim ng isang bubong. Ngunit 3 saradong pinto na parang 3 magkakaibang mundo. Walang kumain, walang nagsalita, ngunit sa pusong bawat isa, may isang matinding digmaan. Ang babaeng bumalik ay hindi para pumili, kundi para wakasan ang kanyang sarili sa isang masalimuot na relasyong hindi kailanman inamin. Kinabukasan, sumisikat na ang araw ngunit malamig pa rin ang hangin. Isang lamig na hindi mula sa panahon, kundi mula sa tuyong katahimikan na bumabalot sa bahay. Magang gumising si Elena, tiniklop niya ang ilang damit na natira at inilagay sa kanyang lumang backpack. Sa mesa, iniwan niya ang pirmadong divorce papers. Walang luha, walang pag-alinlangan. Lahat ay napagdesisyunan na. Nang bitbitin niya ang kanyang backpack at lumabas sa bakuran, pasikat pa lang ang araw. Ang tilawok ng manok sa malayo, isang pang-araw-araw na tunok, ngayon ay parang isang tahimik na paalam. Binuksan niya ang lumang tarangkahan, humakbang palabas, ngunit nang hahawakan na niya ang trangka, isang malalim na boses ang narinig niya mula sa likuran. Talaga bang alis ka na, Hija? Natigilan siya, si Mang Tomas. Hindi siya lumingon, mahina lang siyang sumagot, kailangan ko na pong umalis. Wala nang saysay ang manatili pa rito. Pero hindi pa ako handang magpaalam ng ganito. Sa pagkakataong ito, lumingon siya, nangingilid ang luha. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil hindi niya kailanman gustong maging ganito kalakas. Tay, huwag niyo na po akong pahirapan pa. Dito na po nagtatapos ang lahat. Lumapit si Mang Tomas. Hindi siya nakasuot ng diaket, walang sapatos, isang lumang damit lang at mga paang nakatapa sa malamig na lupa. Ngunit ang kanyang ngamatang iyon pa rin ang nakpatigil sa puso ni Elena, tulad noong unang beses niyang pinunasan ang basang buho niya. Kung aalis ka, alam kong wala na akong pagkakataon. Pagkakataon para saan? Para itama ang mali? Para mahalin ka ng disente. Umiling si Elena, namumula ang mata. Walang tatanggap niyan. Tay, alam nyo yan. Lumapit pa si Mang Tomas, napakalapit. Nang isang hakbang na lang ang layo, hindi ko kailangan ang pagtanggap nila. Ang kailangan ko lang ay ang pagpapatawad mo. Tumalikot si Elena, kumakabog ang dibdib. Lahat ng pagsisikap niyang maging kalmado ay gumuho. Ang alaala mula nang himatayin siya at pinasan sa ulan. Hanggang sa malambing na tingin sa tabing ang kape, at sa bawal na halik lahat ay bumalik na parang isang malaking alon. Sinubukan niyang kalimutan. Ngunit ang paglimot ay iba sa pagpapakawala. At nang humakbang siya muli para umalis, isang kamay ang biglang humawak sa kanya mula sa likuran malakas, mainit, at nanginginig. Ang pamilyar na kamay. Huwag kang umalis. 2 salita lang, ngunit 2 salitang matagal nang ibinaon ni Mang Tomas sa kanyang puso. Nanatili siyang nakatayo, hindi lumingon. Mahigpit pa rin ang hawak ng kamay nito, na parang kung bibitawan niya, mawawala ang lahat. Wala na akong karapatang pigilan ka, patuloy niya. Pero kung hahayaan kitang umalis ng ganito, alam kong pagsisisihan ko ito habang buhay. Humarap si Elena, sunod-sunod na tumulo ang kanyang ngaluha. Hindi na po ako pwedeng bumalik, hindi na pwede sa kung anong nangyari. Kung gayon, sasama ako, sagot niya, saan ka man magpunta. Susunod ako. Hindi manggugulo, walang hihilingin. Makita lang kitang payapang namumuhay. Napahagulgol siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyak ng sakit, kundi iyak ng isang taong matagal nang nagpanggap na malakas. Mahigpit pa rin ang hawak ng kamay nito. Hindi para pilitin, kundi para manatili bilang isang huling senyales. Kung hindi mo kayang magpatuloy mag-isa, hayaan mong ako ang bumuhat ng bahagi ng kasalanang iyon kasama mo. May mga pahawak ng kamay na hindi para pabalikin ang isang tao, kundi para samahan siyang magpatuloy. Sa isang daan na alam mong baku-bako,
at walang magbibigay ng basbas. Isang linggo matapos ang araw na bumalik si Elena at muntik nang umalis magpakailanman, lumakas ang nga bulong-bulungan sa baryo. Noong una, mamausisang tingin lang, pagkatapos ay mga bulungan sa tuwing dadaan siya. Ang kwento ngang manugang na naiwan sa biyenan habang nasa abroad, ang asawa ay matagal nang naging paboritong sismis. Ngayon, may mga bagong bersyon na, buntis na, matagal nang may relasyon bago pa umalis si Miguel. Pinilit ni Mang Tomas na pakasalan siya. Walang nakukumpirma, walang nagsasabi ng harapan, ngunit lahat ay naniniwala na kung may usok, may apoy. Sinubukan ni Elena na maglakat ng tahimik. Namamalengke pa rin, ngunit sa tuwing uuwi, parang dumaan siya sa isang gubat ng magapatalim. Bawat tingin ay parang isang hiwa sa kanyang dignidad. Si Mang Tomas naman ay ganun pa rin, tahimik na nag-aalaga ng halaman, nagluluto, nagwawalis. Ngunit sa kanyang mga mata, wala na ang kapanatagan, kundi ang pagtitiis ngang isang taong handa ng batuhin. Hindi niya sinisisi ang mga taga-baryo. Nanghihinayang lang siya kung gaano kadaling maniwala ang mga tao sa mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Si Miguel naman ay iba. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Naglalasing sa mga tindahan. Naghahanap ngang makakausap. Minsan, sumisigaw siya sa gitna ng kalsada. Ang tatay ko at ang asawa ko, pinagtaksilan nila ako. Narinig niyo ba? Nananahimik ang nga tao, walang pumipigil. Dahil sa kaibuturan nila, marami ang gustong maniwala. Isang hapon, tinawa ni Mang Tomas si Elena sa loob. Sa mesa, may isang folder na naglalaman ng mga marriage application form. Kung papayag ka, gusto kong magpakasal tayo. Natigilan si Elena. Nababali na po ba kayo? Bulong niya. Sa panahong ito na handa na silang lapain tayo, kaya nga kailangan nating maging official. Walang tago, walang lihim, hindi na mamumuhay na parang mga may kasalanan. Ipinatong ni Mang Tomas ang kanyang kamay sa folder. Hindi kita pinipilit, pero kung pipiliin mong manatili, hayaan mong bigyan kita ng pangalan para kung may maninira, pareho tayong sisirain. Wala nang may karapatang tawagin kang manugang. Matagal na nanahimik si Elena, pagkatapos ay tumango siya. Mahina, ngunit sapat na para malaman ni Mang Tomas na pumayak siya. Ang kasal ay naganap isang gabi. Walang handa, walang kamaanak, walang selebrasyon, 2 tao lang, isang pirasong papel, isang lumang masang kahoy, at isang tahimik na pangako. Mula ngayon, kahit hamakin pa tayo ng mataw, hahawakan ko ang kamay mo hanggang sa dulo. Pumirma sila, walang nakasuot pang kasal. Ngunit pareho silang nakaramdam ng ginhawa dahil mula sa araw na iyon, mabubuhay sila sa katotohanan, hindi sa pagtatago. Nang hawa na nila ang marriage certificate, mahinang sinabi ni Mang Tomas, hindi ito para hamunin ang sinuman, kundi para protektahan ka. Umiyak si Elena. Hindi dahil sa saya, kundi dahil alam niyang ang pag-ibig na ito ay hindi kailanman babasbasan. Mabilis na kumalat ang balita. Isang linggo pagkatapos, may nagpost ng litrato ng kanilang marriage certificate sa isang anonymous na Facebook account. Sumabog ang issue na gimbal ang buong baryo. May nagalit, may nangutya, ngunit mayroon ding nanahimik at napabuntong hininga na lang. Baka nga kailangan lang talaga nila ang isa't isa. Hindi lahat ng kasal ay kailangan ng palakpakan. May mga pagsasamang isinilang para lang may kasama kang tumayo sa gitna ng bagyo at magsabi, hindi kita bibitawan kahit talikuran pa tayong buong mundo. Isang umaga sa simulang ng taglamig, nasuka si Elena pagtapa niya sa malamig na sahig. Akala niya itrangkaso lang o dahil sa stress. Ngunit nang 3 araw na siyang hindi makakain. Nang hihina at nahihilo, tahimik siyang nagpunta sa health center ng barangay kung saan kaunti lang ang tao at sismis. Ibinigay ng nurse ang resulta. Congratulations, buntis ka. Mahigit 6 na linggo na. Nanginginig ang kamay ni Elena habang hawa ang papel. Isang anak, sa panahong ito, sa lalaking dati niyang biyenan. Hindi niya alam kung iyak o tatawa. Umuwi siyang parang wala sa sarili. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang maliit na buhay na nabubuo sa loob niya. Nang gabi, kinausap niya si Mang Tomas. Tay, nagsimula siya. Buntis po ako. Natigilan si Mang Tomas.
Narinig niyo po ba ako? Ulit niya, nangingilit ang luha. Hindi siya sumagot agad. Naupo siya, nanginginig ang makamay. Maya-maya, nagsalita siya, "Anak ko ba yan?" Tumango si Elena. At sa sandaling iyon, yumuko si Mang Tomas, tumanda ng 10 taon ang itsura. Hindi siya bumati, hindi ngumiti, isang buntong hininga lang. Ang batang yan, baka hindi tanggapin ng kahit sino. "Kaya ano pong gusto niyong gawin ko?" Tanong niya, namumula ang mamata. "Ipalaglag ko? Ituring na parang hindi umiral?" "Hindi kita pipilitin," sagot niya. "Pero natatakot ako, baka hindi kita kayang protektahan, pati na ang bata. So, itatawil niyo siya." Sigaw ni Elena. "Katulad ng pagtatawil sa akin ng buong mundo? Hindi." Tumayo siya. Namumula ang mga mata. "Hindi kita kailanman itinawil. Pero natatakot ako, Hija. Buong buhay akong nabuhay sa katahimikan, samga patakaran. Ngayon, kahit ang karapatang maging ama, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat. Naging mabigat ang hangin." Hinaplos ni Elena ang kanyang tiyan. "Kung hindi niyo siya kayang protektahan, gagawin ko mag-isa. Isisisilang ko ang batang ito kahit na kailangan kong umalis dito magpakailanman." Lumapit si Mang Tomas at hinawakan ang kanyang balikat. "Bigyan mo lang akong panahon." Ngunit tinabik niya ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang nag-isa. Maging ang lalaking humawak sa kanyang kamay sa gitnang bagyo ay umatras na ngayon. Kinabukasan, dumating si Miguel. Nalaman niya ang balita mula kay Aling Nena, malakas niyang kinalampag ang pinto. "Lumabas ka diyan, tay." Binuksan ni Mang Tomas ang pinto, sumugot si Miguel. "Magiging tatay ka na naman pala." "Ang tatay ko, magiging ama ulit. Sa asawa ko, hindi mo na siya asawa," kalmadong sagot ni Mang Tomas. "At walang kasalanan ang bata." "Kung ganon, sinong may kasalanan?" Sigaw ni Miguel. "Ako? Dahil naniwala ako sa inyo? O ang nanay ko? Dahil namatay siya ng maaga para hindi masaksihan ang karumal-dumal na ito." Ang huling sinabi niya ay parang isang malakas na suntok kay Mang Tomas. Ngunit si Elena ang lumabas mula sa silid, namumula ang mangga mata, hawak ang tiyan. "Kung may natitira ka pang konsensya, huwag mong insultuhin ang nanay mo. At ang batang ito, dugot laman mo man o hindi, hindi dapat isali sa dumi na ito. Kung hindi mo siya kayang mahalin, pabayaan mo na lang, pero huwag mo siyang isumpa habang hindi pa siya nabubuhay ng isang buong araw." Walang nagsalita pa. Umalis si Miguel. Naiwan si Mang Tomas at si Elena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas malakas siya kaysa kaninuman sa bahay na iyon. Dahil ngayon, hindi na lang siya nabubuhay para sa sarili niya. Isang maulap na tanghali, nakpasya si Elena na linisin ang lumang silid ng kanyang biyanang babae, si Aling Rosa. Habang pinupunasan niya ang isang lumang aparador, may natakpuan siyang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ngang madamit. Luma na ang kahon, ngunit hindi nakalok. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang maliliit na bagay, isang lumang suklay, isang boteng pabango, at isang sulat na nakasulat sa labas. "Kung isang araw ay mahanap mo ito, basahin mong mabuti at huwag kang iyak." Binuksan niya ang sulat. "Anak, baka pag nabasa mo ito, wala na ako. Pero may mga bagay na ayaw kong dalhin sa hukay. Hindi ako ang tunay mong ina." Nanigas si Elena. "Ikaw ay bungangang isang bawal na pag-ibig sa pagitan ng tatay mong si Tomas at isang babaeng nagngangalang Celia. Nagmahalan sila bago pa ako dumating, ngunit dahil sa pagtutol ng pamilya, nahiwalay sila. Makalipas ang ilang taon, nang kasal na kaming tatay mo, bigla kaniyang dinala, iniwan sa harap ng ating tarangkahan at naglaho. Hindi nagawang sabihin ng tatay mo ang totoo. Nagalit ako, nasaktan, pero sa huli minahal kita. Lumaki kang tinatawag akong nanay, si Tomas na tatay, at si Miguel na asawa. Ngunit hindi mo alam na si Miguel at ikaw ay hindi makadugo." Isang matinding pagkahilo ang naramdaman ni Elena. Napahagulgol siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil lahat ng kanyang kinamuhian at pinagsisihan ay biglang gumuho. Hindi niya kapatid si Miguel. Hindi siya tunay na manugang. "Anak ako sa labas." Bulong niya. Naktapos ang sulat sa isang linya, "May karapatan kang malaman ang totoo."
Pero huwag mong sisihin ang tatay mo na buhay siya habang buhay para sa tungkulin, hindi para sa pag-ibig. Kung may minahal man siya, patawarin mo. Dahil ang taong iyon ay walang iba kundi ang nanay mo, ang tunay mong ina na hindi mo nakilala. Lumabas si Elenang silit, luhaan. Nakaupo si Mang Tomas sa labas. Tay, tawag niya. Lumingon ito. Nakita ang sulat. At naintindihan ang lahat. Yumuko ito. Dapat sinabi ko na sayo nun pa. Pero natakot ako. Natakot akong kamuhian mo ako. Ang nanay mo ang buhay na nakpaikot-ikot sayo para lang bumalik sa kung saan ka talaga nararapat. Hindi naksalita si Elena. Lumuhod siya at isinandal ang ulo sa balikat nito. Hindi na po ako galit. Pero kailangan kong malaman. Minahal niyo po ba ang nanay ko? Mahigpit na hinawakan ni Mang Tomas ang kanyang kamay at tumango. Isa lang ang minahal ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Sa paglubog ng araw, tahimik silang naupo. Lahat ng pader katayuan, dugo, opinyon ay gumuho. At sa gitna ng abong sakit, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang ginhawa. Hindi dahil nabura ang nakaraan, kundi dahil sa wakas, alam na niya kung sino siya. 3 araw matapos matuklasan ang liham, hindi pa rin humuhupa ang gulat ni Elena. Siya at si Mang Tomas ay halos hindi naghihiwalay. Nagsimula na niya itong tawaging tatay ng buong pagtanggap. Ngunit hindi pa tapos ang unos. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis. At pagkatapos, nagsampang ang kaso si Miguel sa Korteng Bayan. Inakusahan niya ang kanyang ama ng incest. Hinihiling na ipawalang bisa ang kanilang kasal at ibalik ang kanyang dangal. Nang hawakan ni Elena ang kopyang demanda, natigilan siya. Idedemanda niya si tatay. Gusto niyang burahin ang pangalan niya sa pamilyang ito, sagot ni Mang Tomas. Gusto niyang sirain ang lahat kahit ang sarili niya. Pero kung mangyari yan, haharap si tatay sa batas, at ang anak ko ay tatawaging anak sa labas, sabi ni Elena. Hindi ko po hahayaang mangyari yan, sabi ni Elena. Kung kailangan haharap ako sa korte, sasabihin ko ang lahat. Ngunit umiling si Mang Tomas. Hindi ko hahayaang mapahiya ka pa sa harap ng mga tao. At pagkatapos, isang hindi inaasahang tao ang dumaiting. Ang kapatid ni Aling Rosa, na nakatira sa isang home for the aged. Narinig ko na ang lahat, sabi niya. At may kopya akong liham na iyon. Ako ang tumulong kay Rosa na isulat iyon dahil takot siyang kamuhian mo si Tomas paglaki mo, walang kasalanan ang bata. Pero ang dapat sisihin ay ang lalaking nasa laikot ng pagkawalan ng nanay niya, isang lalaking nagnangalang Andres. Sino si Andres? Ang lolo ni Miguel, sagot ng Ale. Siya ang pumilit kay Tomas na hiwalayan si Celia noon. Siya ang nagpakalat ng sulat na nagsasabing masamang babae si Celia, kaya napilitan ang pamilya nilang lumayo at magtago, na tahimik ang lahat. Hindi makapaniwala si Elena. Ang taong nagtulak sa kanyang ina sa kadiliman ay ang lolong dati niyang asawa. Kinuha ni Mang Tomas ang isa pang lumang kahon. Salup, mga lumang sulat at isang litrato nila ni Celia nung bata pa sila, masayang magkatabi sa isang bisikleta. Hindi namatay ang pag-ibig na yan, sabi ni Mang Tomas. Hindi lang ito pinayagang mabuhay. Niyakap ni Elena ang litrato, umiyak. Ngayon, naintindihan niya. Ang pasan niya ay hindi lang resultang sarili niyang pag-ibig, kundi pati na rin ang kasalanan ng nakaraang henerasyon. Kinabukasan nagpunta sila sa korte. Isinumite ni Elena ang kanyang sagot sa demanda, kasama ang liham, ang testimonya ng kanyang tiyahin, at lahat ng ebidensya. Humarap siya sa huwes, matatag ang boses. Kung gusto ninyong humusga, husgahan ninyo ang 2 henerasyon. Pero kung may hustisya, bigyan ninyong karapatang mabuhay ng disente ang anak ko at ako. Lunes ng umaga, habang naghahanda si Elena para sa nalalapit na pagdinig, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang isang babae matangkad, nakaitim na bestida, matalas ang tingin. Hinahanap ko si J. Tomas at Ging. Elena. Si Mang Tomas ang lumabas. Nakilala niya ito agad. Aiko. Hello, yumuko ang babae. Ako ang dating girlfriend ni Miguel. Baka natatandaan niyo pa. Kumuha si Aiko ng isang folder mula sa kanyang bag. Ito ang mga kopya ng email,
screenshot ng mga mensahe at voice recording na pinadala sa akin ni Miguel. Dito, malinaw ang plano niyang bumalik sa Pilipinas para gumawa ng isang eksena para makuha ang simpatya ng publiko at pilitin kayong mamuhay sa kahihiyan pagkatapos kukunin niya ang lahat ng lupaing nakapangalan sa tatay niya. Natigilan sina Elena at Mang Tomas. Matagal ko nang tinago ito. Pero ngayon, kung hindi ako magsasalita, lalaki ang anak ko, ang anak na iniwan ni Miguel sa Japan nang hindi nalalaman kung gaano kasama ang tatay niya. May anak kayo ni Miguel? Gulat na tanong ni Elena. Tumango si Aiko, isang 3 taong gulang na lalaki. Nangako siyang papakasalan ako, naiuwi kami. Pero pagkatapos kong manganak, nagbago siya, sabi niya. Kapag pumirma na si Elena at nakuha na niya ang ari-arian, babalikan niya kami. Naniwala ako, pero naglaho siya hanggang sa makita ko ang balita online. Naintindihan kong ginamit niya lang ako. Kinuha ni Mang Tomas ang mga dokumento. Malinaw sa voice recording ang boses ni Miguel. Kailangan ko lang na kamuhian siyang buong baryo. Ako ang biktima, pagkatapos. Makukuha ko ang lupa. Si Elena, wala nang babalikan. Kahit ang sampal na kumalat, sabi ni Aiko, sinadya niya, may maliit na kamera sa damit niya. Pinutol ang video para makmukhang nanakit ang tatay niya. Lahat ng tiniis nila ang ngatingin, ang sismis, ang ngagabing walang tulog ay resulta pala ng isang malupit na plano. Inilabas ni Aiko ang isang huling papel. Isang DNA test na nagpapatunay na anak ni Miguel ang kanyang anak. Hindi ko kailangan ng sustento. Gusto ko lang tapusin ang panlolokong ito. Tumayo si Elena at hinawakan ang kamay ni Aiko. Salamat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko. Nang hapong iyon, isinumait nila ang lahat ng ebidensya sa korte. Ang kaso ni Miguel ay binaliktad. Ngayon siya na ang nahaharap sa kasong paninirang puri at panloloko. Natahimik ang buong baryo. At sa unang pagkakataon, naglakat si Elena sa baryo nang nakataas ang no. Dahil ngayon, ang katotohanan na mismo ang nagsalita. Sa araw ng paglilitis, puno ang korte. Naroon ang mga taga-baryo, ang mga dating bumabato sa kanila ng masasakit na salita. Pumasok si Elena, nakaputing bestida, hawa ang kanyang tiyan, sa tabi niya, si Mang Tomas, kalmado. Huling dumating si Miguel, mayabang pa rin, hanggang sa makita niya si Aiko sa likod. Kalong ang isang batang lalaki na hindi may kakaila ang itsura. Inilatak ng korte ang lahat ng ebidensya. Ang pinutol na video ni Miguel, ang voice recording ng kanyang plano, ang liham ni Aling Rosa na napapatunay na hindi sila makadugo ni Elena, at ang DNA test ni Aiko. Gumuho ang mundo ni Miguel. Sa huli, ipinakpaliban ng korte ang kasong sibil at inilipat ang kaso sa criminal investigation para sa paninirang puri at estafa. Hinuli si Miguel. Nang matapos ang lahat, tumingin si Elena kay Mang Tomas. Hindi ito ngumiti, ngunit nangingilit ang luha. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang anak na hindi niya plinanong isilang sa ganitong sitwasyon, ngayon ay ang dahilan para mabuhay siyang may dangal. Lumabas si Aiko, yumuko kay Elena bilang paalam. Sa kanilang mga mata, wala ng biktima. Tanging ang pagunawa ng gababaeng niloko ng isang lalaki. Umuhip ang hangin ng taksibol. Dala ang amoy ng bagong lupa. Sa likod ng bahay ni Mang Tomas, mayroon ng matawa ng bata. Nagsilang si Elena ng isang babae. Pinangalanan niya itong Luna, na ang ibig sabihin ay buwan ng kapayapaan, isang panalangin para sa isang buhay na mas buo kaysa sa naranasan niya. Nang araw na isinilang si Luna, umiyak si Mang Tomas. Hindi luhang pagsisisi kundi luhang isang ama at ngayon, isang lolo na tinanggap ang kanyang apo sa mundo ng may tunay na pagmamahal. Siya mismo ang nag-uwi sa kanila, dala ang isang kumot na siya mismo ang gumansilyo. Kamukha mo siya, bulong niya, may nunal din sa kaliwang pisngi. Natahimik na ang mga taga-baryo. Si Miguel ay nahatulan ng probation at pinakmulta. Hindi na siya bumalik. Si Aiko ay bumalik sa Japan. Nagpadala ng isang regalo para kay Luna. Sana lumaki ang anak mo sa kapayapaan, isang bagay na hindi ko naranasan. Mula nun, sa simpleng bahay na iyon, wala ng sigawan, tanging ang tawag ni Luna ng lolo.
at ang malumanay na pag-awit ni Elena kapag sumisikat ang buwan, isang bubong, 3 henerasyon, at mga pusong natutong maging masaya matapos ang matinding sakit. Minsan, may nagtanong kay Luna, nasaan ang lolo mo? Tatakbo siya, hahawakan ang kamay ni Mang Tomas, at ngingiti. Ito po, lolo ko, pero tatay din ni mama, magtatawanan ang lahat. Si Mang Tomas ay tatawa rin. Hindi na kailangang magpaliwanag, hindi na kailangang magtago. Dahil sa huli, ang pag-ibig na nagsimula sa mali ay nabuhay sa katotohanan at nagtapos ng tama. Sabi nila, ang babaeng minsan nang nabigo ay hindi nakarapat-dapat sa buong kaligayahan. Ngunit ang buhay ni Elena ay patunay na mali iyon. Siya ay naging manugang, isang asawang iniwan, isang pangalang pinaksismisan, ngunit sa huli, siya ang naging pinakamatatag na babae hindi dahil hindi siya bumaksak, kundi dahil naglakas loob siyang bumangon, magpatawad sa sarili, at sa mga nanakit sa kanya. Ngayon, habang natutulog si Luna sa kanyang ngabisik, at si Mang Tomas ang kanyang tunay na ama, ang dati niyang biyenan ay tahimik na nagtitimplang ng kape, wala nang kailangang sabihin si Elena, lumipas na ang bagyo, napagod na ang mapanghusgang bibig, at ang naiwan ay isang tahanang puno nga lumang sugat, ngunit binabahang bagong liwanag. Mula sa paglalakbay ni Elena, ano ang ating natutunan? Na ang kaligayahan ay hindi laging dumarating sa tamang tao at tamang panahon. Na ang pag-ibig ay maaring magkamali sa pangalan, ngunit kung ito ay binuo sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pusong walang pag-iimbot, ito ay karapat-dapat igalang, na may mga batang isinilang sa gitnang bagyo, ngunit sila ang sikat ng araw pagkatapos ng ulan, isang resultang hindi inaasahan, ngunit siyang naghihilom sa lahat. Sa huli, hindi pinili ni Elena na umalis. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil naintindihan niyang kailangan ng katotohanan ng isang taong mananatili para protektahan ito. Nabuhay siya hindi para sagutin ang sabi-sabing iba, kundi para maging sandigan ng kanyang anak ng lalaking nagkamali ngunit laging handang umamin at para sa sarili niyang puso. Isang pusong minsan nang nadurog, ngunit sa huli, natutong magmahal muli sa mas tamang paraan. At kung may magtatanong kay Elena kung nagsisisi ba siya, ang sagot ay, nagsisisi lang siya na minsan niyang inakalang hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Ngayon, alam na niya, ang kaligayahan ay hindi kailangan ng basbas, kailangan lang nitong mabuhay ng totoo. Ito ang pagtatapos ng kwento, ngunit simula rin ng isang bagong paglalakbay, kung saan wala ng mga katayuang nagbubuklod, wala ng nakaraang pumipigil, tanging ang lakas ng loob na magpatuloy, isang tahanan, 3 henerasyon, at isang aral para sa buhay.